Ibinabala ng Health Department ang wild diseases na posibleng mausong sakit sa tag-ulan. Samantala, ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya posibleng humina na ayon sa DOH. Alamin yan sa report. Salita na naman ang init-lamig ngayon habang tila nagtatransition ang tag-init sa tag-ulan. Wild weather ba? Tila wild din daw ang mga sakit na posibleng mauso sa mga susunod na araw, lalo pag tag-ulan na talaga. W para sa waterborne diseases o mga sakit na maaaring makuha sa pag-inom ng kontaminadong tubig dahil sa mga pagbaha. I para sa influenza-like o malatangkasong mga sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan. Naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Pagpapanatili ng malusog na pangangatawan ng panlaban daw ng ilan kontra sa sakit. Marami pong tubig lang, inom lang po na madaming tubig. Yung gawain pong bahay, parang yun na po yung pinakang sa pagpapapawis po. Huwag din daw kalimutan ng L o leptospirosis dahil sa mga pagbaha at ang dengue at iba pang sakit na dala ng mga lamok tulad ng Zika at chikungunya. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Dapat talaga panatilihin po natin yung kalinisan sa loob ng bahay. Yung mga kapaligiran po natin, dapat linisin po yung mga goma po na may mga tubig na nakaimbak, kailangan po nating itapon. Bukod sa wild diseases, binabantayan din ang tumataas ng kaso ng COVID-19 dahil posibleng humina na ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya. Ito rin ang tinitignang dahilan ng Ministry of Health ng Singapore sa bilang lobo ng mga kaso roon. Kaya muling pinaiigting ang kanilang pagbabakuna. May mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially do sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Sa Pilipinas naman, may anunsyo nitong Lunes ang Makati Medical Center kaugnay ng dagdag COVID beds dahil sa bahagyang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Bagamat malayo raw ito sa bilang noong kasagsagan ng pandemya. Sa buong bansa, mababa ang hospital utilization rate ayon sa Health Department. Pero pinag-iingat ang mga vulnerable o yung mga nakatatanda at may ibang malubhang sakit. No requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination. But we're monitoring the cases. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog.